Maligayang pagdating sa aming bagong video. Ngayon ay naghanda kami ng isa pang kawili-wiling paksa para sa iyo. Kung nagustuhan mo ang video, huwag kalimutang mag-iwan ng iyong feedback. Mahalaga sa amin ang iyong opinyon. Kaya, huwag nang mag-aksaya pa ng oras at simulan na natin ang video. Isadora ay umupo sa kanyang maliit ngunit malinis na silid sa kavaire, habang tahimik na nakatingin sa screen ng kanyang laptop. Sa Facebook, isang larawan ang biglang lumitaw sa kanyang feed. Si Mariana, ang kanyang bunsong kapatid, nakasuot ng puting bestida, masayang yakap-yakap ang fiancé nitong si Rafael. Sa ilalim ng post, "Countdown, 7 days to go. Jinghao Mariana Rafael wedding, 戒指婚礼." Biglang nanigas ang dibdib ni Isadora. Hindi niya alam. Walang tawag. Walang text. Walang kahit anong mensahe mula sa pamilya. At eto, nalaman pa niya sa social media na ikakasal na pala ang kapatid na minsan niyang itinuring na kaibigan, kakampi, kapatid sa lahat ng bagay, bago sila tuluyang nagkalamat. Isang malamig na katahimikan ang bumalot sa kwarto. Marahan niyang isinara ang laptop, tumayo, at lumapit sa bintana. Tumingala siya sa langit, nagbabaka sakaling may sagot ang ulap sa tanong na ilang taon nang naglalagi sa puso niya. Bakit ako laging sobra o kulang sa mata nila? Lumaki si Isadora bilang panganay sa tatlong magkakapatid. Siya ang matalino, matigas ang loob, tahimik ngunit palaban. Laging inaasahan na maging ehemplo, ngunit sa kabila ng kanyang mga pagsusumikap, tila hindi siya kailanman naging sapat para sa mga magulang nilang sina Maricel at Tito Roy. Mula pagkabata, mas nakukuha ni Mariana ang etensyon, mas magiliw, mas masayahin, mas madaling mahalin. Si Isadora? Tahimik. Prangka. Hindi marunong magpakitang tao. Noong nagdesisyon si Isadora na pumasok sa Philippine Military Academy, isang malalim na katahimikan lang ang naging tugon ng kanyang pamilya. Wala ni isang dumalo noong siya ay graduate, nakatayo sa entablado, may dangal at karangalang ipinaglaban sa hirap. Wala ka na kasing oras sa amin, sabi ng ina noong minsang tumawag siya. Valarin kaming may bibigan na suporta sa ginagamong gien degdeg paenggeama. Doon nagsimulang lumeyo si Isadora. Sa bawat tagumpay, tahimik siyang nagdiriwang. Sa bawat luha, mag-isa niyang pinupunasan. Naging matatag siyang babae, sundalo, opisyal, at pinuno sa sarili niyang mundo, ngunit isang banyaga sa sariling pamilya. Ngunit ngayong ikakasal na si Mariana, at hindi man lang siya kinonsidera, masakit. Ibang kleseng sugat ang iniwan ng kawalang pakialam. Hindi man lang ako karapat-dapat na imbitahan. Kinuha niya ang isang lumang kahon mula sa ilalim ng kama. Dito nakalagay ang mga alaala, mga sulat noong bata pa sila ni Mariana, litrato nilang magkayakap, at isang napunit na sketchpad na sabay nilang ginuhitan ng mga pangarap. Ako, magiging guro. Sulat, N.I. Mariana. Ako, magiging sundalo. Sulat, N.I. Isadora. Sa likod ng isang litrato, may sulat kamay si Mariana. Kapag ikinasal ako, ikaw ang maghahatid sa akin sa altar. Kasi ikaw ang tunay kong kakampi. Pinikit ni Isadora ang mga mata. Inilapit ang larawan sa kanyang dibdib. Ilang segundo siyang hindi gumalaw. Hanggang sa isang matigas na desisyon ang umusbong sa kanyang puso. Hindi ko hahayaang tuluyan nila akong burahin. Kinabukasan, bumalik si Isadora sa kampo. Sa likod ng kanyang tikas bilang opisyal, may halong bigat sa puso. Napansin ito ng kanyang matagal ng kaibigan sa serbisyo, si LT Cole. Ramirez. May bumabagabag sa iyo isa, wika nito habang sabay silang uminom ng kape sa opisina. Kazal NG kapatid KO. Hindi ako inimbita, maikli niyang tugon. Tahimik si Ramirez, bagong ngumiti. Kaya pala. Narinig ko na isa sa mga international dignitaries na darating sa kasal ay si Major General Charles Langston. Yung Briton na ikaw mismo ang nagligtas sa Marawi Mission, di ba? Napataas ang kilay ni Isadora. Anong kinalaman niya sa kasal ng kapatid ko? And gumitay si Ramirez. Basta. Baka panahon na para lumitaw ka, hindi bilang anak, hindi bilang kapatid, kundi bilang ikaw. Kinagabihan, habang tinatanaw ni Isadora ang buwan sa bintana ng kanyang kwarto, muling bumalik sa kanya ang boses ni Mariana sa lumang video sa cellphone. Ikaw ang superhero KO8. Sweet. Kahit palaging bush ka. Kasi ikaw yung hindi sumusiko. Isang buntong hininga. Isang sulyap sa kalendaryo. Little days to go. At sa mata ni Isadora, may bagong alab. Bawat tunog ng bota ni Isadora sa sementadong daan ng kampo ay may bigat,
hindi ng pagkatalo, kundi katatagan. Sa loob ng halos isang dekada, ito ang mundong niyakap niya ng buong buo. Dito siya hindi hinusgahan sa kanyang katahimikan. Dito siya hindi itinaboy sa kanyang pagpupursige. Ang kanyang ranggo bilang Lieutenant Colonel ay hindi regalo, kundi bunga ng disiplina, sakripisyo, at madugong tagumpay sa ilang misyon na hindi man lang nabalita sa bahay. Sa paningin ng kanyang mga kasamahan, siya ang haligi ng integridad. Ngunit sa mata ng sariling pamilya, isang estrangera, isang malayong anak. Habang minamasdan niya ang kanyang sarili sa salamin ng opisina, suot ang uniform, parang ibang tao ang nakikita niya. Sa ilalim ng kanyang mga medalya, may sugat na hindi kayang takpan ng farda. Sa mesa niya, naroon pa rin ang lumang imbitasyon na natanggap niya kahapon, hindi galing sa pamilya, kundi mula sa Philippine Defense Protocol Office. Ayon dito, si Major General Charles Langston, isang dayuhang general na bumisita sa Pilipinas noong panahon ng kaguluhan sa Mindanao, ay magiging isa sa mga honorary guests sa isang pribadong kasal sa Tagaytay, ang kasal nina Mariana at Rafael. Si Langston, isang lalaking utang ang buhay kay Isadora matapos siyang iligtas sa isang emboscade 5 taon na ang nakalilipas. Siya ang nagrekomenda kay Isadora para sa Joint International Medal of Valor, isang prestigyosong parangal na inaprubahan ng ilang bansang kalyado. At ngayon, siya'y babalik. Hindi para sa isang military conference, kundi para sa kasal ng kapatid niyang tumalikod sa kanya. Hindi coincidence to, bulong ni Isadora sa sarili. May dahilan kung bakit ako kailangan nandoon. Makalipas ang ilang oras, sa open field ng kampo, pinangunahan ni Isadora ang tactical training ng mga bagong cadet. Ramdam ang lahat ang kanyang lakas at karisma. Walang sumuway, walang umangal, siya ang tipong leader na hindi kailangang sumigaw para marinig. Matapos ang sesyon, lumapit si SGT Melvin, isa sa mga baguhan ngunit matatalinong sundalo sa init. Ma'am, totoo po ba na magkakita kayo ni Major General Langston S.A. Castle? Napating in S.I. Isadora. Paano mo nalaman yan? Nakausap po kasi ni Sir Ramirez yung aid niya. Parang excited raw siya makita kayo ma'am. Hindi na sumagot si Isadora. Tumango lang siya, tahimik, ngunit sa loob-loob niya ay may unti-unting bumubukas na pintuan. Kinagabihan, habang nakaupo siya sa ilalim ng punong akesya sa loob ng kampo, dumating si LT Cole. Ramirez, may dalang 2 tasa ng kap. Para sa isang babaeng mukhang pinipigilan ang mundo, biro nito habang inaabot ang tasa. Salamat, mekling tugon ni Isadora. Tahimik silang uminom. Hindi pa huli ang lahat isa, wika ni Ramirez. Baka hindi mo kailangan ng imbitasyon para humarap sa pamilya mong hindi kailanman nakakita sa totoong ikaw. Baka hindi nila kailanman gustong makita ang totoong ako. Sagot niya, malamig ang tinig. Baka hindi nila lang alam paano, balik ni Ramirez. At kung hindi nila kaya, baka oras na para ibang tao ang magpakita sa kanila kung sino ka talaga. Tahimik si Isadora, ngunit alam niyang tama ang sinabi. Hindi niya kailangang ipaglaban ang sarili. Sapat nang makita siya ng buong mundo kung sino siya, at kung ano ang kaya niyang panindigan. Sa loob ng kanyang kwarto, binuksan niyang muli ang bowl na pinaglalagyan niya ng mga medalya, sulat at larawan. Kinuha niya ang kanyang dress uniform, ang opisyal na kasyotang ginagamit sa mga seremonyang militar. Inilatag niya ito sa kama, marahan, halos parang sinasamba. Sa itim na tela, makikita ang pilak at gintong detalye, ang mga simbolo ng kanyang lakas, at ng mga labang kinailangan niyang harapin na mag-isa. Sa itaas ng dibdib, ang kanyang pangalan, Vasconcelos, ay sa balikat, ang insignia ng kanyang ranggo. Tinapik niya ito, marahan. Hindi ako pupunta para magpakitang gilas, mahina niyang bulong. Pupunta ako para tumandig. At sa sulok ng kanyang mesa, pinulot niya ang maliit na kahon ng alahas. Laman nito ang pilak na pendant na ibinigay noon ni Mariana sa kanya bilang pangako ng walang hanggang pagkakaibigan. Isinabit niya ito sa lig, at muling tumingin sa salamin. Sa wakas, hindi lang sundalo ang nakita niya. Nakilala niya rin muli ang sarili bilang Isadora, anak, kapatid, at babae na may karapatang umapir sa kasal, hindi bilang bisita, kundi bilang bahagi ng kwento. At sa likod ng salamin, may bagong apoy sa kanyang mga mata. Tagate. Hating gabi. Habang binabaybay ng itim na SUV ang paikot-ikot na daan paakyat sa venue, dama ni Isadora ang malamig na simoy ng hangin na tila pinapakalma ang init sa kanyang dibdib. Isang simpleng abdo ang kanyang buhok, walang labis sa mekyup, ngunit sa kanyang dress uniform,
taglay niya ang lakas ng isang general at katahimikan ng isang sundalong sanay sa digmaan. Sa loob ng venue, isang rustic-style na mansyon sa gilid ng bangin, nagkakatuwaan ang mga bisita, mga politiko, kilalang negosyante, at ilang banyagang dignitaryo. Sa tabi ng swimming pool na pinalibutan ng ilaw at puting bulaklak, nakatayo si Mariana, suot ang kanyang puting bestida, hawak ang bouquet habang may kinakasap na guest na Briton. Major General Charles Langston. Nasa kalagitnaan ng kanilang pag-usap nang biglang may sumigaw sa may entrada ng venue. Ten Hut. Biglang napalingon ang mga sundalo at ilang mga bisita, nagtayuan. Ang mga matay tumuon sa babae sa pintuan. Matikas, tahimik, ngunit bumalot sa buong lugar ang presensya niya. Suot ang full-dress uniform, dala ang sariling tindig. SI Lieutenant Colonel Isadora Vasconcelos. Ang matagal nang hindi binanggit ng pamilya. Ang hindi inaasahang darating. Napating in SI Mariana. Napabitaw sa bouquet. Sandaling katahimikan. Halos maririnig ang pagkabog ng puso ng mga naroroon. Si Langston nakangiti, agad lumapit. Ah, the hero herself. The Major General's guardian angel, sabay sa lubong ng mahigpit na yakap kay Isadora. Ladies and gentlemen, Sigaw Naya Samga Bisita, let me introduce to you, one of the bravest women I've ever known. A true soldier. A lifesaver. Lieutenant Colonel Vasconcelos. Nagpalakpakan ang mga tao. SI Mariana. Hindi makagalaw. Namumatla. Hindi niya akalaing darating ang niyang halos kinalimutan niya. Si Rafael, ang kanyang fiancé, ay mukhang nagulat din, tilang gayon lang narinig ang buong istorya. Lumapit si Isadora sa gitna ng crowd, walang halong yabang sa mata. Tanging katahimikan. Tumayo ang kanilang ama, si Tito Roy, hawak ang isang baso ng wine. Isadora, anak, tila hindi makahanap ng tamang salita. Wala akong imbitasyon, pero narinig kong bahagi ako ng guest list. Malamig ngunit matatag na sagot ni Isadora. Sana hindi ako nakakagulo. Bago pa makasagot si Mariana, muling nagsalita si Langston. You're not just on the list. You're the reason I'm here. I insisted that the hero who saved my life should be present on the happiest day of the woman she once called little sister. Napoleonic SI Mariana. Sa mga mata ni Isadora, walang galit, tanging lungkot at katotohanan. Lumapit si Rafael, medyo kinakabahan. Lieutenant Colonel, hindi ko alam, hindi nila binanggit na kayo pa lang. Hindi mo kailangang magpaliwanag, sabat ni Isadora. Hindi ako nandito para sambadan. Nandito ako para makita kung saan ako talaga tumitindig. Matapos ang maikling tensyon, ipinagpatuloy ang programa. Ngunit damang-dama sa paligid ang pagbabago ng ihip ng hangin. Sa bawat sulyap ng mga bisita, may paghanga. Sa bawat bulungan, may bagong kwento. Sa sulok ng hardin, habang nagkukumpulan ang ilang panauhin, lumapit si Mariana kay Isadora. Tahimik. 8. Hindi agad tumingin si Isadora. Salamat sa pagpunta. Hindi ko alam kung bakit mo kami iniwan, dagdag ni Mariana halos pabulong. Hindi ko rin alam kung bakit niyo ako sinarado. Tahimik ulit. Wala tayong perfect na kwento, Mariana. Pero kahit kailan, hindi ako tumigil magmahal sa inyo. Kahit ako ang una ninyong itinapon. Bumuntong hininga si Mariana, at sa unang pagkakataon, lumabas ang luha sa kanyang mata. Ayokong ikasal na hindi ka naroon. Pero sinabi nila, baka daw di mo gugustuhin. Baka may gilo lang. Baka iba ka na. Iba na ako, sagot ni Isadora. Pero kapatid mo pa rin ako. Hindi kailanman nawala yon. Tahimik silang tumayo. Walang yakap. Walang himala. Ngunit sa pagitan ng katahimikan nila, may unang bitak ng liwanag, isang pag-asa. Sa loob ng venue, lumapit si Langston kay Isadora, hawak ang isang maliit na kahon. A gift from the Queen's Defense Office. In honor of the woman who taught me courage, Ania. Binuksan ni Isadora, isang maliit na pin ng Honor Cross, galing sa British Armed Forces. Tumingala siya. Tahimik. Pero sa mga mata niya, may halong tubig at liwanag. Sa kauna-unahang pagkakataon, maririnig ang mahina niyang tawa. Salamat! Matapos ang seremonya, nagsimula na ang reception. Masigla ang mga bisita, ngunit sa mga gilid-gilid ng venue, tila may mga usisero pang hindi makalimot sa tensyon ng pagdating ni Isadora. Ang pamilya Vasconcelos ay halos hindi magkatinginan,
naroon ang ama, ang ina, ilang tiyo-tiya na tila biglang naalimpungatan mula sa sariling pananahimik. Si Isadora, sa kabilang mesa, piniling mapalayo. Nasa tabi niya sina Langston at ilang kinatawan ng embahada. Nagkukwentuhan sila tungkol sa mga misyon, mga lugar na nabura sa mapa, at mga buhay na iniligtas ng walang kamera. Ngunit sa kanyang mata, habang pinagmamasdan ang kapatid na abala sa pagtanggap ng bisita, naroon pa rin ang isang tanong. Bakit hindi nila kalanman pinili siyang kilalanin muli? Lumapit si Mariana, suot na ang evening gown, mas simple, mas personal. Pwede ba tayong maglakad? Tanong niya, mahina ang tinig. Tahimik na tumayo si Isadora. Wala siyang dala kundi ang sarili. Naglakad sila sa gilid ng bangin, kung saan tanaw ang mga ilaw ng Tagaytay at ang mga aninong sumasayaw sa ulap. Noong umalis ka sa bahay, galit ako, panimula ni Mariana. Pakiramdam ko iniwan mo kami. AKO. Na hindi ka lumingon. Huminto si Isadora. Wala akong iniwang pinto na bukas, sagot niya. At bawat liham ko, bumalik sa akin. Kahit SA graduation MO. Napayo ko si Mariana. Sila ang nagsabing huwag kang guluhin. Na baka raw, delikado ang buhay mo, at baka lalo kang mapahamak kung makikalam kami. Totoo naman iyon, sagot ni Isadora. Pero hindi yon sapat na dahilan para kalimutan ako. Tahimik. Nang pumanaw si Mama Ising, wala man lang akong text. Nang napromote ako, niwala akong pagbari. Ilang taon akong pilit na hindi umiyak, Mariana. Pero bawat tagumpay may kulang. Kasi kahit anong lakas ko, gusto ko pa rin marinig ang boses ninyong nagsasabing, proud kami sa iyo. Huminto si Mariana. Huminga ng malalim. Hindi ko may babalik lahat yon Pero nandito ka na. At kung papayag ka, ayokong matapos ang araw na to na hindi mo alam kung gaano kita hinanap sa bawat milestone ng buhay ko. Dahan-dahang humawak siya sa braso ni Isadora. Naghintay lang akong lakas ng loob. At ng tamang oras. Walang perpektong oras, sabi ni Isadora, pero minsan, sapat na ang paglitaw. Bigla silang natahimik nang bumuhos ang ambon. Maliit lang, parang paalala mula sa langit. Nagmadali silang bumalik sa ilalim ng malaking tolda, kung saan naroon ang desert station. At doon, sa gitna ng puting kortina at pabagsak na musika, lumapit ang kanilang ama. Si Tito Roy, dating metikas, gayo'y bahagyang hukot. May hawak siyang baso ng tubig, at may halong kaba sa kanyang mukha. Isadora, bulong niya, anak. Hindi sumagot si Isadora. Marami akong pagkukulang. Marami akong piniling hindi intindihin. Akala ko kasi, ang anak kong babae ay dapat laging mahinhin, sumusunod, at nasa bahay. Nang marinig kong sundalo ka na, parang nasaktan ako. Kasi hindi ko alam kung saan ako nagkulang. Napalunok siya. Pero nang makita kitang nandun, sa tabi ni Langston, at nang tawagin kanilang honor of the nation, parang bumalik lahat. Ang galit. Ang haya. Ang lungkot. Kasi hindi kayo man lang nasabing mahal kita. At hindi ko alam kung paano babawi. Lumapit si Isadora, mata sa mata. Hindi ako naghahanap ng bayad pa. Gusto ko lang, tanggapin niyo kung sino ako. Hindi bilang sundalo. Bilang Isadora. At mulang gayon, dugtong ni Mariana, gusto naming bumuo muli ng ugnayan. Kung papayag ka. Sa pagkakataong iyon, walang luha sa mata ni Isadora. Ngunit ang titig niya ay malambot, gaya ng damo sa ilalim ng ulan. Isa lang ang hiling ko, bulong niya. Huwag niyo na akong burahin. Kinagabihan, bago umalis si Isadora, humawak sa kanyang kamay si Mariana. May extra room sa bahay namin. Wala pa kaming babi, pero kung gusto mong magpahinga minsan, bukas yon para sayo. And gumatay si Isadora. Titainan KO. Pagpasok niya sa sasakyan, muling tumingin sa venue. Sa unang pagkakataon, hindi na siya bisita. Isa na siyang bahagi ng kwento, hindi bilang alala, kundi bilang pagbabalik. Lumipas ang ilang linggo matapos ang kasal. Tahimik na bumalik si Isadora sa kampo, sa isang remote base sa Ilocos, kung saan ang kanyang init ay kasalukuyang nakastanby para sa isang international joint exercise. Ngunit iba na ang bumalik, hindi na si Isadora na laging nakaharap, laging handa sa utos, o laging pinipilit na magpakatatag para sa mga taong hindi kailanman bumalik sa kanya. Ang bumalik ay isang babaeng buo, hindi dahil sa uniforme niya, kundi dahil natanggap na niyang sapat siya, kahit kailanman hindi siya pinili ng iba. Isang gabi, habang nasa barracks, nakatanggap siyang sulat, isang mahabang liham na isinulat ni Mariana.
8. Minsan iniisip ko kung ilang taon kang lumakad ng mag-isa, dala ang bigat ng galit, hinanakit at katahimikan. Hindi ko alam kung paano ka tumagal. Ako nga, 1 buwan pa lang akong nagsisisi, parang naubos na ako. Pero alam mo kung anong natutunan ko? Hindi ko kailangang habulin ang mga taon na nawala. Kailangan ko lang panindigan ang mga taon na darating. Gusto kong simulan sa pagbati, sa lahat ng naabot mo, sa lahat ng nilaban mo, at sa lahat ng taong iniligtas mo. Proud AKO SAO 8. At sana, isang araw, marinig mo yon ng paulit-ulit, hindi lang mula sa akin, kundi mula sa pamilyang muling binubuo natin. Mariana. Napangiti si Isadora. Tahimik. Walang luha. Tila unang pagkakataon na wala siyang nararamdamang pagkukulang sa kanyang dibdib. Ilang linggo pa ang lumipas, at sa isang simpleng okasyon sa kampo, ginawaran siya ng Distinguished Service Medal, ang pinakamataas na parangal sa ilalim ng Philippine Army para sa katapangan at hindi matatawarang serbisyo. Dumalo sina Langston, ilang diplomat at sa gulat ng lahat, ang buong pamilya Vasconcelos. Si Tito Roy, nakasuot ng simpleng barong, hawak-hawak ang medalya habang siya ang inutusan ng pamunuan na magsabit nito kay Isadora. Nang ibinigay sa kanya ang medalya, halos hindi makapagsalita ang kanyang ama. Mahal kita, anak. Hindi dahil sa mga medalya mo. Hindi dahil ikaw ay sundalo. Mahal kita dahil anak kita. At ako ang ama na halos hindi ka kinilala. And gumatay si Isadora. Masaya akong narinig ko yan. Pero ngayon pa, hindi ko na kailangang marinig yan araw-araw. Kasi natutunan ko nang sabihin yon sa sarili ko. Pagkatapos ng seremonya, naupo sila ni Mariana sa ilalim ng isang puno sa gilid ng kampo, perho nang wala ang mga maskara. Magkaibang mundo, magkaibang landas, pero muling nag-cruise ang kanilang daan. Tanong ni Mariana habang hinihimas ang tiyan niya, kung babae to, pwede bang Isadora rin pangalan niya? Napatingin si Isadora, nagulat. Sigurado ka? Oo. Gusto kong lumaki siya na matapang, matalino at higit sa lahat, totoo sa sarili. Hindi na siya nakasagot. Niyakap niya na lamang ang kapatid, mahigpit, gaya ng unang yakap matapos ang maraming taon ng katahimikan. Sa mga sumunod na buwan, mas naging madalas ang pag-uwi ni Isadora. Hindi na siya palaging nasa gyera, minsan nasa silid siya ng pamangkin, minsan nasa likod bahay habang tinuturuan ang ama kung paano gumamit ng email. Minsan sa isang family lunch na may halong tawanan at paalala ng nakaraan. At minsan, siya'y mag-isa pa rin, nakatayo sa harap ng salamin, suot ang kanyang lumang uniforme. Pero hindi na siya hinahanap ang sarili sa refleksyon. Ang nakikita niyang gayon ay hindi ang batang tinanggihan, ang sundalong sinikapatunayan ng sarili, o ang kapatid na iniwan sa tabi. Ang nakikita niyang gayon ay si Isadora, sapat, matatag, at hindi na kailanman kailangang patunayan kung sino siya.